Hello, kamusta po? Pasok ka. So, yun nga. Say hi. Do you wanna say hi? Basahan. So, tuloy natin yung video. Hello, kamusta na po kayong lahat ulit mga kabayan? Si Mang Jose po pala ito, isang OFW dito sa Canada. Bago po ang lahat, gusto ko lang po palang isingit sa inyo no, na ito palang video na to yung katuloy nung nakaraang vlog ko. So, bibigyan ko lang ng explanation yung comment ng isang subscriber ko na si... Asan ba yun? Wait lang. Ito si Yonjo Seong 6078. So, ang sabi niya po dito, ipo-flash ko na lang dyan sa my screen. Sana gawa ka ng video ng timeline ng process of new work permit nyo. And to address yung mga bashers and for clickbait lang kayo. Haha, di na lang naging masaya na nakahanap kayo ng way to stay. Ma'am, maraming salamat po sa inyo. Sobrang thankful ako kasi may mga positive. May mga talagang taong naniniwala na gumagawa ka rin ng totoo. Kahit na napakadami nating basher dyan sa paligid. Okay lang yan, walang problema. So, tuloy natin. So, umpisahan na natin ngayon dun sa flight ng interview. Nag-flight ako noong January 28 this year para pumunta dito sa New Brunswick. In-invite ako para sa interview ng isang seafoods plant factory dito sa New Brunswick. Sinama ko yung isang kumpare ko kasi iniisip ko agad kasi same kaming year na dumating dito na baka sakali ka ako na kailangan mo ng work. So at least may kasama ako. At the same time, matulungan ko siya na makapag-extend pa dito ng stay sa Canada. So, bago ko nga pala ipagpatuloy, may gusto lang pala akong isingit sa inyo. Nung nag-stay kami sa Hampton Hotel ng 4 days, naglalaba kami sa may Holiday Inn. So, magkatapat lang yun sa Moncton. So, naglalaba kami sa may Holiday Inn. Hanggang sa habang nakaupo ako, nag-cellphone ako, may isang grupo sa church. Actually, may may parang gawain sila dun sa hotel na yun. May isang grupo na nakakilala sa akin na nagpa-picture. So, ipa-flash ko dito sa screen, no? Smiley! Nakaka-proud lang kasi feeling sikat kahit paano. Hindi naman sikat, feeling kilala. Kasi hindi pa man ako nakakarating dito sa New Brunswick. May nakakakilala na pala sa akin. Kaya kung mapapanood nyo po ito sa grupo ninyo, yung nasa video, sana mag-comment po kayo ng pangalan ng church ninyo or ng mga pangalan ninyo para sa ganun sa susunod na video ma-shoutout ko at the same time makapagpasalamat po ulit ako na naka-address talaga sa inyo. So again, thank you very much sa lahat ng mga nagpa-picture na yan, sa lahat ng mga nagko-comment, sa lahat ng nakakakilala kahit paano. Maraming salamat po. Okay, itutuloy ko na yung tungkol dito sa comment ni ma'am. On the same day, nung in-interview kami, napakadami po nilang LMIA. So, ang nangyari is parang personal, na lang yun, appearance na lang. Parang kailangan mo na lang talaga mag-show up doon para lang ipakita sa kanila na sincere ka na mag-apply or magtrabaho sa company nila. So, after ng interview namin, nag-sign na agad kami ng contract. So yung LMIA ready nila, lalagay na lang yung pangalan ng kung sino yung mga na-interview nila. So ganoon po kabilis yon. So February 3, yan, nag-announce na agad na hard na yung batch na mga na-interview kami. And then March 1, nag-apply na po sila ng work permit namin. Ayan din po yung picture ng work permit namin. So, ganoon kabilis yung naging timeline ng pag-a-apply ko sa New Brunswick as a seafoods plant worker. So, ang dami po naming na-hired. Meron sila mga staff na from 2015 hanggang ngayon nagtatrabaho sa kanila. So, yung huling mga vlog ko bago ako nag-interview or bago ako ma-hired, officially hired, no?
may mga nag-comment at nag-message sa akin from Facebook at saka may comment ako dito sa mga vlog ko na naghahanap din sila ng opportunity na makalipat ng ibang province. Itong kumpare kong dalawa na to, from Dubai pa lang kasama ko na sila. Ngayon, dito sa Canada, sa New Brunswick, magkaka-work ulit kami. Itong isang to, meron siyang mga niyayang grupo rin na na-hired as a seafoods plant worker. Nakasama na rin namin ngayon dito sa New Brunswick. And meron pa akong isang follower na nirecommend. Meron na silang deportation order from IRCC na kailangan na nilang mag-exit ng Canada ng February 18. Pero nai-recommend ko pa sila sa trabaho. Kaya naman, nagkaroon pa sila ng reason to stay at ma-extend dito sa Canada. Ngayon, magkakasama ulit kami sa trabaho. So, sa lahat ng mga basher, huwag po kayo mag-alala. Hindi po ako nagagalit sa inyo. Tuloy nyo lang po yan at itutuloy ko rin kung ano yung ginagawa ko. So, for now, yun lang siguro. Maraming salamat kasi medyo mahaba yung araw ngayon, day off namin. So, galing pa kami ng Moncton. Namili kami ng kung ano-ano mga gamit. So, this time, malapit na kasing winter. Hinahabol ko lang yung story nung mga month na nauna na hindi ako nakapag-upload. So, hinahabol ko lang para at least yung mga naghihintay, yung mga nagtatanong at saka nagko-comment, at least maging updated po kayo. So, this time, as per my production manager, nagtanong na kasi ko sa kanya kung hiring ba ulit ang company. Hiring na ulit ang company. So sa lahat ng nag-comment dun sa Facebook ko, sa may vlog ko, yung mga nag-PM sa akin, hopefully po kung talagang para sa inyo to. Itatry po natin, itatry ko po na i-recommend po ulit kayo. Basta siguraduhin nyo lang na mag-stay kayo sa trabaho. Huwag kayo agad aalis kasi mabait ang company. As in, sobrang bait po nila. So, let's do our best na ma-extend pa yung stay ninyo dito sa Canada. Lalo na dun sa may mga family. Kaya, for now, hanggang dito na lang po muna ulit. So, salamat. Sa lahat ng mga hindi pa nag-subscribe, please mag-subscribe na po kayo. Dahil yung last na video ko is 4,300 something pa lang yung subscriber ko. Akalain nyo, 4,600 na po ako ngayon. Kaya maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta, sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng mga nandyan pa rin na sumusuporta. And shoutout nga pala sa'yo, Amska Idol. Maraming salamat. And mabuhay ka. Yung mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel niya, ayan po yung YouTube channel niya. Mag-subscribe na po kayo. So again, thank you very much and God bless you all.